Magandang araw! Kwentuhan ulit tayo habang ako'y nagluluto tungkol sa mga buhay-buhay dito sa ibang bansa. At isa nga din po ako sa magpapatunay na hindi lahat ng nasa abroad ay maganda ang pamumuhay. Kailangan talaga ng diskarte sa buhay at syempre sa tulong na rin ng mga ibang kamag-anak o kapamilya. Iba't iba talaga ang mga cases ng mga Pilipino pag nasa abroad. So yung iba, kinukuha din yung pamilya sa Pilipinas para makasama, pero meron din yung iba na hindi nananatili at mas gustong bumalik sa Pilipinas. Dahil nga iba yung pamumuhay dito at saka sa Pilipinas. Dahil nga ang priority dito ay ang pagtatrabaho para sa pang-araw-araw. At konting ideya lang, so nung maliit pa yung anak ko at wala pang 1 taon, mag-iisang taon pa lang, ay ipinasok ko na siya sa daycare. Pero pwede ring pag may 6 months na yung bata ay pwede mo na siyang ipasok. Meron yung school dito, yung daycare, para sa mga bata na may mga busy na mga magulang. So, yun ay sa gobyerno. Pero kailangan dumaan sa proseso. So, ang binabayaran lang ay yung pagkain nila dahil hanggang hapon yon. So, pwedeng mag-request ng maaga, 7:30, depende yon sa pasok ng mga magulang. At sa hapon ay pwede rin hanggang 7:00 ng gabi. So, minimum lang yung binabayaran ko noon dahil nga low income kaming mag-asawa. So, ang pinakamataas ay €5. At hanggang sa tumuntong na siya ng elementarya at ganun pa din yung binabayaran ko dahil nga hanggang hapon din siya sa school. At sa school na kumakain. So, ganun pa rin yung binabayaran ko sa pagkain niya. At nakakatuwa nga minsan na sabi niya na kinakain daw niya lahat ng mga binibigay sa kanya kasi sayang daw yung binabayad ko dahil hindi niya alam na €1 ang binabayaran ko araw-araw. Kumpara sa mga classmate niya na ang binabayad ng mga magulang ay €5 dahil matataas yung mga income, ay nasa maximum din yung binabayaran. At pag hindi na daw nila gusto yung pagkain nila, ay hindi sila kumakain or hindi nila kinakain. At yun nga ang kawawa talaga dito ay yung mga bata kasi nga maaga mo silang gigisingin sa umaga para hihatid sa school. Tapos sa hapon, pag nasundo na ay mag-isa lang sa bahay, lalo na yung isa lang ang anak na katulad ko. So, tanda ko pa nga, sabi ng bilas ko nung bagong dating siya dito sa Italia at nakasama namin ay nakita niya yung sitwasyon. So, sabi niya napakalungkot ng buhay ng mga bata dito. Lalo na nga pag mag-isa lang siya. At nung dumating nga dito sa Italia, ang aking mga magulang na pinitisyon ng aking kapatid na mataas ang income ay naging kampante ako at may kasama na yung anak ko. So, bale naging malaking katulong ko sa paghatid sundo sa aking anak sa school. So, nakakapagtrabaho ako ng kampante na walang inaalala at kapag magkasakit ay may mag-aalaga. So, sabi nga ng nanay ko ay bakit di daw ako mag-anak pa ng isa ngayong nandito sila na mag-aalaga. So, hindi naman ganun kadali dahil kung siguro malaki yung sahod ng asawa ko, pwede na i-priority ko. Pero sa 600 na sahod noon ng asawa ko, kung siya lang ang magtatrabaho ay hindi kakayanin sa 5 katao dahil nga kasama na namin yung aking mga magulang, so kailangan ko ding i-provide yung kanilang pangangailangan. At noon ay hindi pa uso yung mga binibigay ng gobyerno na tulong ngayon, or siguro meron man pero hindi ko siguro naaamoy. Mahina ang pang-amoy natin.
Kaya kinailangan kong kinarir ang pagtatrabaho. Kaya kahit nagustuhin ko man sana na magkaroon pa ng isang anak, ay hindi yun yung pangunahing priority ko na nakaplano. Dahil nga kahit na yung konting kahilingan ng aking anak ay hindi ko pa maibigay noon. So, minsan naawa ako sa anak ko at naiinggit para sa kanya kumpara sa mga ibang bata. At kahit na meron siyang natatanggap na allowance galing sa gobyerno, at yun nga lang ang ikinaganda din naman dito, na kapag regular na nagbabayad ng tax ang mga magulang na nagtatrabaho, ay merong mga allowance or merong allowance na nakukuha yung mga anak galing sa gobyerno. At dahil nga bata pa yung anak ko noon at hindi naman niya kailangan ng allowance para pumasok sa school, ay nagagamit ko yung perang nakukuha ko sa gobyerno para sa kanya. Pandagdag sa mga pangangailangan na dapat sana ay iniipon ko para sa kanyang future, pero dahil nga matindi ang pangangailangan natin, so nagagamit ko. At ngayon nga ay bumabawi ako, so yung nakukuha niyang allowance buwan-buwan ay yun na yung ibinibigay ko sa kanya, dahil simula nung tumuntong siya ng high school ay kinailangan ng bigyan ng allowance. So, yun ibinibigay ko hanggang ngayon na allowance niya. At kunting kadagdagan tungkol sa pananaw sa pagkuha ng bahay dito sa Italia. So, maganda talaga kapag dito na nakikita yung future ng buong pamilya na kumuha ng sariling bahay kaysa yung nagre-rent. Sa katulad namin, walang kakayahan na mag-invest ng sariling bahay, ay siguro ang priority na lang namin ngayon ay ang makitang makatapos ng pag-aaral ang aming anak at maging stable ang kanyang pamumuhay, na kaya na niyang i-provide ang kanyang mga pangangailangan. So, yun na lang siguro ang masasabi naming investment namin dito sa Italia. At katulad namin, siguro hayaan na lang namin na siya ang mag-provide sa mga gusto niya sa buhay para lalo niyang ma-appreciate ang kanyang pinagpaguran. Ang buhay abroad ay kailangan talaga ng sakripisyo, sipag at tiyaga.